Jeremiah chapter 3. Mag-exhort ako ng ilang bagay mga kapatid sa umagang ito. Simulan natin sa verse 15 hanggang sa verse 16. Sabi rito, Then I will give you shepherds after my own heart, who will feed you knowledge and understanding. Numerous and are fruitful in the land, declares the Lord. They will no longer say, the ark of the covenant of the Lord, and it will not come to mind, nor will they remember it, nor miss it, nor will it be made again. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Can we say amen to His word? Amen. You may be seated. Makakapo ang lahat. Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, ang ating paksa. Last Sunday, man after my own heart, si David. At pinili ng Diyos na maging kapalit ni Haring Saul na si David na tutupad, gagawa ng mga kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. Amen. Ngayon naman, shepherds naman ang ating pag-uusapan. Ito'y plural, so huwag niyong isipin na itinataas ko yung aking opisina. Plural yan ay para sa mga pastor. At ito ay more on general approach para sa mga overseer sa gawain ng Panginoon. Sila ay mayroong mahalagang trabaho at yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito. I hope maipahiram natin ang ating pakinig at mabigyan natin ng halaga ang mga bahaging ito ng pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. So, nga pala, humihingi ako ng paumanin sa inyo. Siguro yung ating sound system ay may problema na talaga. So, hindi tayo komportable na basag at distorted ang ating sound. So, paumanin sa lahat. Sikapin na lang namin maiayos ito as soon as possible dahil naintindihan ko na masakit sa tenga na kapag tayo ay nagkakantahan na hindi tayo komportable sa quality na sisira ang ating attention sa praise and worship or sa pag-awit. So, let's try our best na maiayos ang lahat ng yan. Praise God. So, sa umagang ito ay mangangaral ako patungkol sa paksa na ito. Ang paksa ay Shepherds After My Own Heart. At yun ang ating nabasa sa verse 15. Ito ay mga pangungusap ng Panginoong Diyos para sa bayan ng Israel sa bibig ni Jeremiah. Pagkatapos na madumihan, ma-defile ng especially ng mga leaders sa panahon na yon, ang lupain, of course, dahil sa kanilang pamumuhay at sa kanilang mga pagtuturo, of course, sa mga tao ay nahawa sa ganong uri ng buhay na mayroon itong mga leaders nila, no? Na-defile nilang land at ang mga tao, gayon din, na-defile, nadumihan nilang bayan. Sa chapter 3, kung inyong bibigyan ng konting background, ang bayan ay nagmistulang marumi sa harapan ng Diyos at sila ay tinawag, ang bayan ay tinawag ng Panginoon na patutot or nagpapatutot, isang prostitute. You can read that sa verse 1. Sabi ng Panginoong Diyos sa bayan sa second half ng verse 1, But you are a prostitute with many lovers, yet you turn to me, declares the Lord. So nasa condition ng bayan na dumihan ng lupain. Ito spiritual na pagpapatutot. Spiritual na kalagayan na sila ay marumi,
na supposedly ang bayan ay asawa ni Yahweh, di ba? Na supposedly maging malinis at maayos na bayan, pero sila ay nadumihan. At ang mga Diyos-Diyosan, ang mga tradisyon ng mga ibang bayan, ang mga maruruming pamumuhay, at laganap sa kanilang panahon na ang kalagayang ito nakita ng Diyos na napakarumi ng bayan at hindi niya matanggap ang situation na ito, kung paanong pinayagan ito ng mga leaders at pinahintulutan ito ng mga tao at sila ay nabuhay sa ganong kalagayan. And imagine, ang damdamin ng Diyos. Tinawag niya mismo ang bayan na, you are a prostitute with many lovers. Spiritually speaking, di ba, minsan, ganyan ang buhay ng mga Kristiyano. Madaming mangingibig sa labas. Andiyan ang idol ng television, nandiyan ang idol na artista, nandiyan ang mga paborito nilang kaibigan sa eskwela, at ang mga influence ng sanlibutan pinapapasok sa kanilang buhay. Kaya naman, hindi na nila mapaglingkuran ng maayos ang Panginoong Diyos dahil meron na silang maraming mangingibig. Right? At yung kanilang mga mangingibig, tinuruan silang magmalaki, magmataas. Yun ang alok ng sanglibutan at yun ang edukasyon na hindi masama, nagagamit natin ang maayos yan mga kapatid. Tama ba? Pero kapag yung edukasyon, yung diploma ay magpapalaki na sa ulo ng tao, mas mahal na ng tao yung diploma kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Tumataas ang puso, nagiging mayabang, lumalaki ang ulo, dahil sa edukasyon, dahil sa pera, dahil sa kapit sa politika, gano'n yan. Diba? Kapag, alam nyo yun, yung mga problema sa kali, pagka nagkasagian. Kilala mo ba si General ano? Kaibigan ko yun. Kilala mo ba si ano? Diba? Pati yung mga opisina, gagamitin nila, no? Maraming mga mangingibig. At, of course, nakita ng Diyos ng bayan niya, nanlamig na ang pag-ibig sa Kanya. Marami siyang lovers. Nalungkot ang Panginoon, you are a prostitute. You have many lovers. Ayun. So nakadama ng kalumbayan ang puso ng Diyos against the nation. Pero para i-turn over or para tulungan ng bayan, alam nyo, ganun kabuti ang pag-ibig ng Diyos. Ang bayan niya ay hindi na pwedeng mapalitan. Ang bayan, sabi ni Pablo, ay naging kaaway dahil sa atin. Pero ang bayan ay hindi pwedeng palitan dahil ang bayan ay pinakaiibig ng Diyos dahil sa mga magulang. May pangako ang Diyos kay mga Abraham. At hindi na pwede magbago yon. At ginamit ni Paul yung wisdom doon na sinabi niya, ang pagkahirang at ang pagkatawag ay hindi nababago. So naisip niyo mga kapatid, na ang bayan ng Israel kahit sa katigasan ng kanilang ulo, syempre sinasaway sila ng Diyos, pinapalo sila ng Diyos. Even then, hindi sila upang dalhin sa lubusang pagkasira. Hindi ibig ng Diyos ang sila ay lubusang mawasak na bayan. Sa katunayan, ang Diyos pang gumagawa ng paraan para sila ay maingatan. Oo, sinabi ng Diyos, ipapangalat sila. At dumating ang panahon ng nilusob ni General Titus at ang kanyang mga armies, ang bayan ng Israel noong 70 AD. Talagang nagkalat ang Israelites. Talagang yung mga Hudyo ay nagpangalat, nagsitakbuhan sa marami mga bansa. Kailan lang sila nakabalik, di ba? 1947, 48. Hanggang ngayon, nanonood ako ng mga balita. May mga taong, mga anak-anak na ng mga Israelita na nasa ibang mga bansa ay bumabalik pa rin. Marami pa rin nabalik. Kahit maraming panganib, yung missile ng mga karatig bansa kapag nahuhulog sa kanila, and yet marami pa rin umuwi. Dahil yun ang kanilang bayan. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ibinabalik sila ng Diyos sa kanyang
kanilang sariling lupain. At upang mas mapabuti pa ang kanilang kalagayan, may mga pangako ang Diyos. Kaya ang imbitasyon ng Panginoon sa bayan ng Israel sa verse 11, "And the Lord said to me, faithless Israel has proved herself to be more righteous than treacherous Judah. Go and proclaim these words toward the north and say, Return, faithless Israel, magbalik kayo, declares the Lord. I will not look at you in anger, for I am gracious, declares the Lord." Amen? Kahit ang tigas ng ulo ng bayan, kahit ano na, hindi na sila nanatiling tapat sa Diyos, and yet, ang pagtawag ng Panginoon para sila ay bumalik, nandoon pa rin. Bumalik kayo, hindi na ako titingin sa inyo ng mayroong galit. Bumalik kayo, ako'y magiging mabiyaya, mahabagin, sabi ng Panginoon. Amen. Verse 13, lamang only acknowledge your wrongdoing. Yun lang nire-request ng Panginoon sa kanila. I-recognize nyo, nagkamali kayo. That's it. At pagkatapos sabi ng Panginoon, na kayo ay nagrebelde laban sa Panginoon yung Diyos, and have scattered your favors to the strangers under every leafy tree, and you have not obeyed my voice, sabi ng Panginoon. Return, ye faithless sons, declares the Lord, for I am a master to you, and I will take you from one city and two, from a family, and bring you again back to Zion. Ganun kabiyaya ang Diyos. Ang nais ng Diyos ng bayan ng Israel, ma-recognize muna nila ang kanilang pagkukulang. Pagkatapos noon na hindi sila haharapin ng Diyos ng kanyang galit, kundi ng biyaya, sila ay tatanggapin muli. Kaya ang paglapit sa Diyos ay hindi ang paglapit na tayo magmamalaking tama tayo, kundi, Lord, forgive me, ako'y nagkulang. Right? Hindi tayo magpapabautismo sa pangalan ng Panginoon para sabihin, gusto kong tanggapin ng Panginoon na aking manunubos at tagapagligtas. Pero ayaw nating umamin, tayo ay nagkasala at nagkamali. At kailangan natin siya. It doesn't work that way, mga kapatid. Kaya nga, kailangan bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Okay. Ang pinapatawad ay yung mga humihingi ng tawad. Of course, you have to repent. Magsisi. Humingi ng tawad, magsisi. Pero alam nyo na, minsan, kahit may mga tao ayaw humingi ng tawad, patawarin nyo na lang. Kahit ayaw humingi ng tawad, just forgive them anyway. Pero pagdating sa Panginoon, nire-required yung pagsisisi. Tama? Yes. Repent. Nandun yun eh. Repent and be baptized. Hindi pwedeng be baptized lang in the name of Jesus Christ. Kailangan yung repent. Magsisisi ka sa dati mong buhay, nakatigasan ng ulo, pagsisihan mo yung paglayo mo sa kalooban ng Diyos, ang pagsuway mo sa kanyang kalooban, ang mga bagay na pamumuhay noon, bagamat naririnig mong may Bible, may Biblia, may Jesus, may gawain, may ganito, may ganyan. Ini-ignore mo lang yan noon, di ba? Pero nang ikaw ay lumapit sa Kanya, kinilala mong, Lord, mali ang lahat ng ginawa kong iyon, patawarin mo ako sa aking pagkakasala. Right. At kung ikaw ay nagsisi na, huwag mo nang balikan. Magsisisi ka, pagkatapos babalikan mo rin. Problema yon. At sabi ng Panginoon, at dadalhin ko kayo, ibabalik ko kayo muli sa Sion. At anong gagawin ng bayan doon sa Sion? Hindi magmumukmuk, hindi tutunganga, hindi tatambay. Merong ipapadala ang Panginoon. Anong ibibigay sa kanila? Verse 15 and 16. Binasa natin. Doon ang ating teksto. So I hope nakita niyo ang background, ang context ng idea doon sa verse 15 and 16. Bago dumating doon sa pagpapadala ng mga pastor, ay mayroong kondisyon ng bayan na hindi maganda. At sila ay pinababalik ng Panginoon. Amen. At nang sila ay pabalikin ng Panginoon sa kanyang
sa kanyang kawan, sa kanyang lupain, sa kanyang tahanan, hindi pabayaan ng Diyos ang kanyang kawan ay ganun lamang ang kalagayan. Maglalagay ang Panginoon ng mga pastor. Bakit niya sinabing maglalagay ako ng mga saserdote? Dati nang may mga saserdote. Ang problema, mula sa mga saserdote, mula sa mga priest nila, ay mga sarawayon. By the time na nangusap ang Panginoon sa verse 15, I will give you shepherds. Iba na ang tinutukoy ng Panginoon dito. Ang ipapadala ng Diyos ay mga pastor, hindi na mga saserdote lang, mga pari. But shepherds, ano ba ang shepherds? From the root word itself, ang shepherd, siya yung nag-aalaga ng flock. Siya yung nagpapakain, mag-aasikaso. Ang mga pastol, ang magbabantay, mag-aasikaso. Ang Diyos ay magpapadala ng mga shepherds na sila yung mag-minister ng pagtuturo. Kaya ang sabi ng verse 15, itong mga shepherds na ito after my own heart. Tinuro ko last time na yung word na yan na after my own heart, hindi ibig sabihin na ang puso ng Diyos ay inilagay sa puso ng mga taong ito. But it only means na ang quality ng character at ng puso ng mga shepherds na ito ay may kasing katulad ng concern ng Panginoon. Meron silang damdamin para sa kawan. Meron silang burden. Meron silang sense of responsibility. Hindi tulad ng mga pari na dahil sila ay ipinanganak ng mga nasa lahi ni Aaron, nasa lahi na sa pamilya na kinakailangan nila sa one of these days ay magiging saserdote sa ayaw at sa gusto dahil nasa linya na yun eh. Wala na yung sense of responsibility, di ba? Dahil, automatic naman yan. Mangyayari, ganito, ganyan. No? Hindi, kundi sila ay gumagawa na lang based on traditions, based on sa kanilang nakakaugalian, nakasanayan na kultura. At hindi na ito ang ibig ng Panginoon sa kanilang mga kapatid. Kaya ang Diyos ay nagsabing, magpapadala ako, magbibigay ako ng mga pastor after my own heart. At ang mga pastor na ito, ang kanilang damdamin ay nasa kawan. Ang kanilang damdamin, ang kanilang concern ay ang pangangailangan ng mga tao. Ang kanilang concern ay ang kalagayan ng bayan. Ang pinakapangunahing gagawin ng mga pastor ay magpakain. At anong kanilang ipapakain sa bayan? Knowledge and understanding. Ang mga pastor na ito ay supposedly magpapakain ng knowledge and understanding, hindi hatred. Amen? Mga manggagawa na magtuturo, umibig, magmahal, magpatawad, tumanggap ng kapwa kapag ang mga tao ay nagsisiyakapin ng buong puso, hindi magdala ng division. Hindi magdala ng puot at galit sa kapwa. Hindi yan shepherds after God's own heart. Kung ganyan ang gagawin ng mga shepherds, yan ay mga shepherds after from the bottomless pit. Itong mga shepherds na ito ay mayroong concern, katulad ng concern ng Panginoong Diyos. Pakanin ng bayan, turuan ng bayan. At kapag itong trabahong ito ay ginawa ng tama ng mga pastor. Verse 16. It shall be in those days, sa mga araw na yon, when you become numerous and are fruitful in the land. Okay. So kapag ang bayan ay walang pastor, ano mangyayari sa kanila? Alam natin yan, di ba?
Magkakanya-kanya. Isipin niyo, kapag ang mga taong sangkawan, kahit man mayroong pastor, pero yung pastor ay hindi nila kinikilala, sila ay magkakanya-kanya rin. Obviously, dahil hindi naman nila kinikilala yung pastor nila. Di ba? Kanya-kanya na lang. Gagawin ko, gusto ko, gawin mo ang ibig mo. Bahala na si Lord, basta mahal naman tayo ni Lord. It doesn't work that way, mga kapatid. Napakahalaga na ma-recognize ng kawan ang mga pastor na ipinadala ng Panginoon para sa bayan. Dahil kung ma-recognize at i-recognize ng kawan ang pastor na ipinadala, ibinigay ng Panginoong Diyos, ang epekto sa bayang ito ay magiging mabuti. Kung ang kaharian ay madidivide, mahahati, kahit man ang Diablo, alam niya, di ba? Sabi ni Jesus, hindi pwede na ang Diablo mag-aaway. Alam ni Satan, yung kingdom niya, kapag hindi nagkakasundo, walang unity, walang harmony, magkakanya-kanya, madidivide in itself, masisira agad ang kaharian niya. Alam ni Satan yung principle na yan. How much more sa kaharian ng Diyos? Mayroong nagaganap, mayroong nangyayari kapag mayroong good shepherds after God's own heart. At ang mga shepherds na ito ay magpapakain, magpi-feed in sa bayan ng knowledge, understanding of the Word. Pero mga kapatid, ang bayan na pinakakain ng karunungan at ng kaalaman ay hindi mananatiling isang simpleng bayan. Ang Panginoon mismo ang nagsabi, sa mga araw na yon, when you become numerous and are fruitful. Can you imagine? Isa ito sa napakagandang example na pinakita ng Diyos na ang bayan kapag kumikilala sa mga pastor na pinadala ng Panginoon sa kanila. Ang bayan, ano ba sa Tagalog? Pakidisplay ang Tagalog. Sa verse 16 na tayo. At mangyayari pagka kayo'y dumami at lumago. Sa araw na yon, pagka kayo ay dumami at lumago. Ang increase na ito at ang pagiging fruitful ay hindi kusang nagaganap. Hindi yan isang bagay na para bang automatic na lang. Pag nagsama-sama tayo, automatic na yan. It doesn't happen that way, mga kapatid. Ang pinakapangunahin, mahalaga na makita niyan ay una, ang pagpapadala ng Panginoon ng mga pastor na magpapakain ng knowledge and understanding. At kapag ang bayan na kumikilala sa mga pastor na ipinadala ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan at matuto, tumanggap ng knowledge, ng kaalaman at ng karunungan. Hindi ito isang bayan lang na punong-puno ng kaalaman at karunungan. Ito ay bayan na magiging mabunga. Ang kawan ay magiging numerous and fruitful. Hindi si Jeremiah ang nagsabi niyan ay ang Panginoong Diyos, declares the Lord. Naririnig niyo ba yan, mga kapatid? Ang Panginoon ang nag-declare. When God sends shepherds na magpifeed sa bayan ng knowledge and understanding,
through the process, the nation, the flock, will become numerous and will become fruitful. Kaya hindi ba nakakapagtaka? Merong nag-viral na video ng isang manager sa isang tawag nito, gasoline station, kung napanood niyo yung balita. Last month, I think. Hinangaan ng mga tao yung manager doon dahil nang ma-interview siya, isa pala siyang honor student. Can you imagine? Honor student, pero pinili niyang maging manager nung gasoline station. Sa kanyang ability, sa kanyang capacity, with that knowledge na nakuha niya sa institution, sa university, kung ginamit niya ng tama yung knowledge na mayroon siya, ang buhay niya ay magiging fruitful. Pero mas pinili niya maging simple ang buhay. Choice niya yon. Kaya yung iba nagtatakaan, oy, cum laude ka pala, oy, honor student ka pala. Bakit sa gas station ka lang nag-work? Pwede kang maging manager, pwede kang maging supervisor, pwede kang maging isang magaling na businessman. Dahil yung effect nun, yun ang resulta nun. But he has chosen to live a simple life. Karapatan niya yun. Pero in a normal sense, when people are fed with knowledge and understanding, they will become fruitful. Kung gagamitin nila ng tama yung knowledge and understanding sa kalooban ng Diyos, sila ay magiging numerous and fruitful. Hindi yan pwedeng pigilan. Hindi yan kusa lang na nagaganap, kusa lang na nangyayari. Mayroong dahilan bakit sila naging numerous and fruitful. At ito ay dahil nagpadala ang Diyos ng shepherd sa kanila na nagpakain sa kanila ng knowledge and understanding. Tanggalin niyo yung shepherds na magpapakain ng knowledge and understanding, babalik kayo sa unang mga talata. Di ba? Tingnan mo yung mga babaeng walang pinag-aralan. O sabihin na natin, kahit nag-aaral, walang matinong karunungan at kaisipan. Lalo na yung mga walang pinag-aralan. Kapag ayaw nang mamasukan, maging yaya, ayaw nang maging maglinis ng CR, ayaw nang maglinis ng bahay, ayaw na ng ganong buhay. Gusto na ng easy money. Anong kauwian nila? Di ba? Magpo-prostitute na lang sila. Easy money yun. Sa isang araw, 100,000, mas malalaking mga kliyente, mas malaking pera, at easy money. Walang guidance, walang knowledge, walang wisdom ng Word of God, ng kalooban ng Diyos, mapapariwara ang buhay. But with the guidance of the shepherds, sa tamang patnubay ng mga pastor, ng karunungan at kaalaman ng Diyos, ng mga salita ng Diyos, you will become numerous and fruitful. Magiging, sa Tagalog, kayo'y dumami. Alam ng Diyos, darating ang araw, kayo'y dadami. At pag kayo'y dumami na at lumago sa lupain sa mga araw na yon. That is the effect of that. Hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan na yan, mga kapatid. Sabi ng ibang salita, talata, ang bayan sa kakulangan ng kaalaman, sila ay napapahamak. For lack of wisdom, lack of knowledge, ang bayan ay napapahamak.
So this is not to magnify a person, but I want you to see yung office. The shepherd means to tend the flock, to pasture, to graze. Yun lang ang gusto natin minsan marinig, na kapag may pastor na ipinadala ang Panginoon, sila yung mga magpapakain sa atin. Tayo kakain lang. Tayo mag-enjoy lang. Samantalang isa pang kahulugan niyan, to rule. Yun minsan ang ayaw natin, yung tayo pinangungunahan. Kasi meron tayong sariling damdamin, meron tayong sariling kaisipan, meron tayong sariling gusto sa buhay, meron tayong sariling may kanya-kanyang mga isip. At kapag tayo ay pinangungunahan na, yun na, mahirap na. That is the kind of shepherd. Take it or leave it. Yan ang mga pastor ay pinadala ng Panginoon sa bayan. They will have to rule. Bakit? Sino sa palagay niyo magro-rule pag mayroong kawan? Yung isang tupa din? Yung isang tupa din? Eh katulad lang ng mga alagad yan, di ba? Nalaman ng Panginoon, nag-usap-usap sila, sinong pinakadakila sa atin? Sinaway sila ng Panginoon? No. You cannot do that. Kung meron mang higit na dakila, yun ang kanilang master, ang Panginoon. Pero sila, pantay-pantay sila. Whether we like it or not, na magpadala ang Diyos ng shepherd sa bayan, ang purpose niyan, hindi lang para sila alagaan, pakainin, at gawing mga malulusog. Shepherds are to rule. Right? They are to rule. Kaya mga paalala ni Pablo ng mga apostol, igalang ninyo ang mga namiminuno sa inyo na nagpapaghal sa inyong mga kaluluwa. Yung mga elders, sabi ni Paul, itrato nyo sila ng double honor. At kung mayroong laban sa mga elders, kailangan iharap 2 or 3 witnesses. Pag-usap sa maayos na paraan. Right? Si Peter nagsabi, hindi para mamanginoon sa inyo. Hindi yan ang layunin ng mga manggagawa. Kundi meron lang silang designated office, function, na kinakailangan nilang gawin. At ano ang dapat na mag-respond ng kawan? Igalang, irespeto ang mga namiminuno sa inyo. How many can say amen? Another statement, galing ito sa Panginoon, para sa bayan, at kinukuha natin yung mga talata para mag-reflect sa ating spiritual life. Jeremiah 23 verse 3. Then I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries. So sabi ni Jehovah, igagather niya yung mga nalabi ng kanyang kawan mula sa mga bansa na kung saan sila ay nagpangalat, and bring them back to their pasture. And they will be fruitful and multiply. Bahagi yun. Jeremiah 23 verse 3. Bahagi yun. They will be fruitful and multiply. So yan ang gagawin ng Panginoon kapag ang bayan ng kanyang mga kawan ay ibinalik sa kanilang sariling lupain. At kung tinitingnan natin ito sa spiritual na kalagayan, tayo ng mga dating mga naligaw, ilan bang mga tupa ng Diyos dito? Meron ba ng kambing? Taas ang kamay ng kambing. Wala naman siguro. Ang mga tupa na dating naligaw ay ibinalik, hindi po ng Diyos para maging sangkawan. At least sa ating lokal na iglesia. Amen? Naging bahagi ng isang kawan. At tayo ay ibinalik sa ating pasture. Ano yung pasture na yun? Yun yung masaganang luntian ng mga lugar kung saan tayo ay pinakakain ng Panginoon.
At sino nag-enjoy sa pastulan? Konti lang, okay lang. Pero yung mga kumakain sa pastulan, they will be fruitful and multiply. Amen. Alam niyo yung pastulan na yan, hindi yan, ano lang, syempre metaphor, no? Analogy, ganyan. Sabi ng mga tao, basta ako, pinakakain ako ng Panginoon ng kaniyang mga salita. Kaya hindi ko na kailangan ng pastor. Mga taong yan, hindi nila naintindihan, no? Marami namang mga mapapanood, doon na lang ako kakain ng Word of God. Marami namang nakikita, doon na lang, online na lang ako. They do not understand. While habang pinagpapala tayo sa pangangaral ng mga tao sa labas, pero hindi ibig sabihin sila yung pastor na ibinigay ng Panginoon para ikaw ay alagaan. Mayroon pa ring pastor na itinalaga ang Diyos upang ikaw ay alagaan. Upang ikaw ay gabayan, upang ikaw ay pakainin ng kailangan mo. Kadalasan, kung ano yung kailangan mo, yun ang ayaw mo. Nakita kayo ng batang pinakakain ng gamot na natutuwa? Kailangan mo to, anak, makakabuti to sa iyo. Ayoko niyan, ayoko niyan. Kailangan mo to. Pagdalasahan ng pakla-pakla. Pero tayong mga magulang, alam natin na kailangan ng mga bata yun. Right? So this pasture, hindi ibig sabihin, ikaw ay pinasok sa kawan ng Panginoon. So malaya ka na magngangain, kinain kung saan-saan. Parang kambing lang. Tali mo yan, o ilagay mo sa isang bahala na siya dyan. Pagka yung kambing, hihilain mo sa mas magagandang damuhan, nakatukod na. Oh. No. God will bring back His flock into their pasture. May pastulan. At yun ang pastulan, may pastor. Right? At sa patnubay at gabay ng pastor sa pastulan, they will be fruitful and multiply. Hindi natapos dyan. Verse 4, tuloy natin. And I will also raise up shepherds over them. So you see, mayroon pa ring shepherds. And they will tend them. They will tend. Magtutudlok ako mga punuan nga magmamangno haira. Kapag pinakain, tinend, inalagaan, naasikaso ang kawan, anong resulta? Diri na mahahadlok o malilisang ang akon mga tao. Right? They will not be afraid any longer, nor be terrified, nor will any be missing. Imagine kapag na-recognize ng kawan na sila ibinalik sa pastulan, at doon ay magbibigay, maglalagay, magbabangon ang Diyos ng mga pastor. No? Shepherds, plural yan mga kapatid. And I will also raise up shepherds over them. At dahil sa mga shepherds na ito, na magpapakain, mag-aasikaso, mag-aalaga sa kanila, they will not be afraid any longer. Alam niyo kung bakit ganito ang damdamin ng kawan na hindi na sila matatakot dahil meron ng mga pastor na magbabantay para sa kanila. Ang mga tupa ay nakadepende
sa kanilang pastor. Nang ibig sabihin, ang kanilang kalagayan, they are depending on sa kung ano ang gagawin ng kanilang mga pastor. Kapag may panganib, nariyan ang mga pastor para magbantay, ingatahan, protektahan sila. Di ba mga kapatid? Tulad ng ginawa ni David sa mga tupa o sa mga kawan ng kanyang ama. Kaya sila ay panatag. Hindi na matatakot, hindi na mag-aalala. Nor will any be missing. Parang wala yun sa... Wala, no? Ibig sabihin, wala nang maliligaw, wala nang mawawala. Everyone will be inside, will be safe inside. Kapag may nakita kayong tupa na nasa loob ng kawan, kahit na mayroong pastor at nasa isang masaganang pastulan, pero yung tupa ay natatakot pa rin. Isa lang ang iniisip ko dyan, mga kapatid. Wala siyang tiwala doon sa pastor. Hindi siya confident doon. Wala siyang tiwala doon. Hindi niya kilala yon. Hindi niya kinikilala. Hindi siya panatag dahil hindi niya kilala yung pastor. Hindi niya inirecognize yung pastor. Nandun na siya sa loob ng kawan, pero iba ang kanyang pastor. Kaya hindi siya panatag. Itong mga hindi panatag, sila ay natatakot, sila ay terrified, sila ay nag-worry. Most of the time, ito yung mga taong hindi nakikipag-cooperate. Dahil hindi nga sila confident. Bakit ako makikipag-cooperate? I don't trust the pastor. Bakit ako makikipag-cooperate? Wala akong tiwala. Basta si Lord lang ang pastor ko. You understand? Ang problema, kung siya lang. Kaya kaso, maghahanap yan ng karamay. Huwag ka na dumalo dyan. Huwag ka na ano dyan. Nakakatakot. Huwag na. Hanap na tayo ng iba. So ano mangyari? Makikipag-usap lang sa ibang pastor. Dahil hindi na sila confident. Hindi natin mapipigil yung mga kapatid. Kapag ang kawan ay hindi na nakakapagtiwala, wala nang tiwala sa pastor o sa mga tagapagturo, wala nang tiwala sa mga leaders, bakit pa sila mag-aksaya ng panahon doon, di ba? Maghahanap sila ng mga ibang mapagkakatiwalaan nila. And that is true. Pero kung ang kawan ay kumikilala sa pastor na ibinangon ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan, they will not be afraid any longer, nor be terrified. Alam nyo, isa sa problema yan kapag nasa loob ka ng isang kawan at meron kang naririnig na tagapagturo, nagpapakain ng salita ng Diyos, at pagkatapos, wala kang tiwala sa itinuturo. Right? At kapag mayroong itinuturo, mga kapatid, ganito, ang sabi ng Panginoon, dito tayo lumakad, ito ang ating gawin. Yung puso mo kumakaba, wala akong tiwala, mukhang... Right? It can happen. It can happen. Ang mga tao pwedeng nasa loob, nakikinig, kasama natin, pero ang kanilang puso has no longer, hindi na nare-recognize ang shepherd na ibinangon ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. So don't forget that, mga kapatid. Kung ang Panginoon ay magbabangon ng shepherds over them na mag-aasikaso sa kawan ng Panginoon, ang kawan ay hindi na matatakot. Hindi na mangangamba. Amen.
Meron silang tiwala, confidence, hindi doon sa tao, kundi sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ng tao ng Diyos. Sa Diyos na gumagawa sa ating kalagitnaan. And that is the problem na kapag ka ang mga tao ay may pinanggalingang iba't ibang mga pastor, ang tendency sa iba't ibang mga aral at turo na kanilang natutunan over the years, hindi maiwasan yan. Merong mga katanungan, merong pag-aalala, merong mga concerns. That's natural. Natural yan mga kapatid. Kung mayroon man tayong ganyang karanasan, hinihingi natin ng Panginoon ng magbigay ng unawa sa atin to understand at magkaroon ng clarity sa ating mga concern sa ating puso. Okay. Moving on. Ang mahalagang role ng shepherds, ng mga shepherds ay, gusto kong tingnan natin, Proverbs 10. Maaaring hindi ito direct para sa karamihan sa atin, pero I hope may matutunan tayo mga kapatid. Ang mahalagang role ng mga shepherds, of course, ang pangangaral, pagtuturo. Ano ang ginagamit ng mga shepherds sa pagtuturo? Pagpapakain ng kawan ng Diyos. Proverbs 10 verse 21. The lips of the righteous Feeds many. But the fools die for lack of understanding. Ang labi, mga labi, lips ng matuwid, ng righteous. Hindi ito yung matuwid na nagpapakabuti sa kanyang sarili. Pag nabasa niyo sa Old Testament, ang word na righteous, ito yung mga believer pa rin ni Yahweh, ni Jehovah. Ito yung mga mananampalataya. Ang mga labi ng matuwid ay magpapakain sa marami. Will feed many. So ang role ng preacher, ang role ng shepherds, ang role ng mga nagtagapagturo, nangangaral ng salita ng Diyos, ang kanilang instrumento ay ang kanilang mga labi para magpakain. At ito ang isa sa magandang maintindihan natin mga kapatid na ang mga shepherds supposedly ay mga taong hindi ibig sabihin kinakailangan nating maging kasing tulad ng galing sa pagsasalita, maging mga eloquent na mga preachers or expert na mga speakers. Sabi nga ni Pablo, aanihin ko yung maraming salita, di naman maintindihan ng mga tao. Okay na yung maliit lang, kaunti lang, pero malinaw na intindihan. Ang mahalaga ay ang karunungan. Mula sa labi ng mga matutuwid ay makakarating sa karamihan sa mga tao, sa kawan, at mapapakain ng tama ang kanilang mga puso at kaluluwa ng salita ng Diyos. It is the lips of the righteous. Kaya sinasanay natin hanggat maaari, dine-develop, ini-enhance, ini-improve natin ang ating mga pagsasalita. Mga preachers natin, pinapayuhan ko na kapag nag-preach kayo, naka-record yan, o kaya i-record ninyo, pakinggan nyo yung sarili ninyo. Natutunan ko yan sa tatay ko. Si Pastor Joe, pinapayo din yan eh. Pakinggan mo yung sarili mo bilang
listener at yung sarili mo naman yung preacher. You will learn many things. At ang purpose ay hindi para manliit ka sa sarili, kundi para mas matuto ka pang magsalita. Ma-improve. Mas masanay, ma-develop. Bakit? Dahil bilang mga shepherds, ito yung ating instrumento sa pagpapakain ng kawan ng Diyos. Ito ay instrumento na kinakailangang ma-develop for this purpose. Kung takot tayong ma-develop yan, then paano tayo magagamit ng Panginoon? Kung takot tayong mag-improve, takot tayong ma-develop, ma-enhance ang mga gifts, ang mga talents, at ang mga kaloob na ito na ibinigay ng Panginoon, then paano tayo magpapakain ng bayan? Paano tayo mag-feed sa mga tao ng knowledge and understanding of the Word of God kung tayo mismo ay hindi natututo? Luke chapter 12, verse 42, mababasa natin dito sa aking NASB version, ay babasahin ko. Luke chapter 12, verse 42. Sabi ng Panginoon sa kanya, kay Peter, "Who then is the faithful and sensible steward? Faithful and sensible." Alam nyo, hindi, kahit gaano ka-faithful tayo minsan, napaka-sincere natin, pero minsan kailangan talaga natin itong word na yan. Sensible. Kailangan natin maging sensible, maging sensitive. Hindi sensitive na matampuhin at pagkatapos ay balat sibuyas na madaling magtampo. Kundi sensible. Na, kapag tayo ay naglilingkod, alam natin na yung ating mga pagtuturo, yung ating mga paglilingkod, yung ating mga pagpapagal, ay merong sense, may katuturan. Hindi pagtuturo lang, basta-basta ng kung ano-ano, kundi tapat. At kapag tayo ay nagdadala, nagtuturo, nangangaral, o nagpapakain ng salita ng Diyos, mayroong katuturan. Hindi lang basta katotohanan, may katuturan. May pakinabang. Dahil madaling mangaral ng sabihin nating truth. Magbasa ka lang ng spoken word, mag-quote ka lang, i-preach mo, truth na yan. Sabi nila. Hindi mo matanggihan kasi nasa Bible at yung statement ni Brother Branham, maitutuloy naman sa Biblia. Somehow, that's truth. Pero does it make sense? Sensible ba? Effective ba? We need shepherds. Hindi lamang faithful, but are sensible stewards. At ito yung mga klase ng mga shepherds na, sabi ni Jesus, whom His Master will put in charge of His servants. Bakit? Dahil ang pagiging faithful at sensible na steward ay mayroong layunin. Ito ay ang pagbibigay ng tamang ratio, tamang rasyon, tamang pagkain sa tamang panahon. So you see, ang mga shepherds ay hindi lang pakain ng pakain. Kain ka dito, kain ka niyan. Sige na, gusto mo yan. Okay, kain ka niyan. Sabi pa ng doktor ni Sir Arlene, kumakain ka na ba? Kain lang. Kahit ano, kain lang. Hindi ganun lang ang trabaho ng mga shepherds. Kailangan alam ng shepherds kung anong tamang pagkain sa tamang panahon.
maging sensible. Right? Kailangan natin ng mga leaders at mga shepherds na kapag sila'y nagpakain, hindi nakabase sa kung ano ang kanilang emosyon, kundi sa kung ano ang sensible na pangangailangan ng kawan ng Diyos. Sabi ko sa ilang preacher, huwag kayo magdidepende sa emosyon. Pag pinagpala ka ng talata at ikaw ay na-bless, akala mo inspiration na, pero emotion mo pa lang yun kasi nagagala ka na. Huwag kang magtiwala doon. You have to study carefully the Word of God. Alam niyo mga kapatid, pag ako masyado nabibless ng Word of God at nagiging emotional, I stand up, tumatayo ako, lumalakad ako saglit, magbubulay-bulay. Dahil ang emotion ay naroon. We have to be sensible. Kaya maintindihan natin ng tama ang Word of God. Hindi dahil naging emotional tayo, pinagpala ako, kaya ito yung ipipreach ko. It doesn't work that way. Aralin mong maingat, rightly dividing the Word of truth. And so, by studying the Word of God, not by emotion, but, of course, faithfully, in sincerity, and in truth. Pero dapat tayo maingat. At susundan mo lang ang guide ng Scripture, ng inspiration. Pero magiging maingat tayo sa emotion. Bakit? Dahil kung tayo ay faithful and sensible na mga stewards, mapagkakatiwalaan para mag-alaga ng kawan ng Diyos, matututunan nating mag-rightly dividing the word of truth at kukuha tayo ng natatama o naaakmang salita para sa pangangailangan sa tamang panahon na kahit ayaw ng ating emosyon, kahit hindi ako kumbaga parang hindi ako inspired i-preach, pero kung sinasabi ng Panginoon, ito yung kailangan ng bayan, then kahit hindi mo feel na ituro ang isang bagay, ay kailangan mong ituro dahil ito ang ipinatuturo ng Panginoon. Kahit minsan ay ayaw mo, kahit minsan ay masakit para sa iyo, but you have to speak the truth. Dahil ito yung trabaho ng mga shepherds, to give them their rations at the proper time. Yung King James Version natin yan, meat in due season. Of course, John 21, verse 16 and 17, nandyan yung sabi ng Panginoon, Simon, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, yes, Lord, mahal kita. Pakanin mo ang aking mga tupa, ang aking kawan. That's our job. What else? Acts chapter 20. Bilis ng oras. Siguro, bigyan niyo ako mga 30 minutes na lang. Andyan pa kayo mga kapatid? Amen. Mamayang hapon, question and answer. May tanong ba kayo? Pag walang tanong, magba-Bible study na lang ulit tayo. So I hope meron kayong naihanda. Acts chapter 20, verse 28. Anong payo ni Pablo sa mga kapwa niya mga ngaral? Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. So be on guard, hindi lang para sa sarili, kundi higit sa lahat sa kawan ng Panginoon. Na by the anointing, by giving the Holy Spirit, the gift na kanyang inimpart sa mga shepherds, ginawang mga overseers. Alam niyo overseers, no? Sila yung mga nangangasiwa, sila na yung mga nag-oversee ng situation ng flock. Kaya nga overseers. And then to shepherd, to tend, to feed the church of God.
So that is, yan ang trabaho, yan ang role ng mga shepherds. Be on guard. Baka sabihin nyo, hindi naman ako preacher. Hindi ko naman yata kailangang marinig to. Kailangan mo ring marinig ito kahit hindi ka preacher. Para mas maintindihan ng mga tao na ang mga shepherds ay ginawang guard. Amen? Ginawang mga tagapagbantay. Minsan, ang sama-sama ng loob natin, ba't ba ako hinihigpitan ni brother? Ba't ba ako pinakikialaman ni brother? That's why you need to hear this. Huwag sasamang ating kalooban. Kung napapansin ng mga shepherds na hindi na tama ang lakad, hindi na mabuti ang pagkilos, hindi na kalooban ng Diyos ang pamumuhay, then mayroong mga nagbabantay para magpaalala. Amen? Para i-guide tayo back to the Word of God. Pero kung tayo ginagwardyahan, minsan, sumasama ang ating kalooban, bakit naman ako pinakikialaman? That is why meron tayong mga shepherds. Kung ayaw nating tayo ay igigiya sa kalooban ng Panginoon, sabihin lang natin, naniniwala ako ng mga faithful shepherds ng Panginoon madaling kausap. Di ba? Kaysa manira ka sa labas, ayoko doon kay Brother Eli. Bakit? Hindi na message yan. Bakit? Hindi ko na naririnig yung pangalan ni William Branham. Kaysa magchismis ka sa labas, makipag-usap ka ng maayos. Kung ayaw mo na, then maghiwalay tayong maayos. Right? Dahil itong mga shepherds, sila ay on guard para bantayan hindi lang ang kanilang sarili, most especially ang kawan ng Panginoon. Kung gusto mong lumabas sa kawan, ayaw mong pinakikialaman ka at ayaw mo na, aalis ka na, lalabas ka na, sabihin lang. At wala namang magpipigil sa atin. Wala nang paligoy-ligoy. Amen mga kapatid? Makipag-usap ng maayos. Walang paligoy-ligoy. Ganun lang yan mga kapatid. 1 Peter chapter 5, verse 1. Kinausap ni Pedro sa sulat niya ang mga elders. At ang mga elders dito, usually, ay ang mga ministers, mga preachers, mga pastors, mga overseers. Therefore, I urge elders among you, as your fellow elder and a witness of the suffering of Christ, the one who is also a fellow partaker of the glory that is to be revealed. Verse 2, shepherd the flock of God among you. Shepherd the flock. Pastoran, pangunahan, pakanin. Yun ang may ibig sabihin nun. Shepherd the flock. Exercising oversight. Mag-e-exercise sa mga shepherd, i-apply nila ito. I-exercise nila ang kanilang responsibility na sila ay mga overseer. Not under compulsion, but voluntarily. Hindi sa pagpipilit, hindi dahil tayo ay napilitan, hindi dahil tayo ay wala ng option, kundi voluntarily. Kusang loob na hindi ginagawa dahil lang naatasan. Mahalaga yung kusang loob na paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang mga shepherds, kapag sila ay naglilingkod sa Panginoon, kusang loob. Hindi sila pinipuwersang gawin ang bagay na ayaw nilang gawin. Kaya dahil ito ay
kusang loob, kapag ito ay gagawin na ng hindi kusang loob, wala nang pagkukusa, napipilitan na lang, then yung shepherd ay kinakailangang magsabi, hindi na ako nakakadama. Ibig sabihin, mas marami akong priority. Napipilitan na lang akong gawin ito dahil nauobliga na lang. Mas maigi yun, magsabi na lang. Dahil ayaw din ng Panginoon na ang tao ay pinipilit sa kanyang tungkulin. Amen. Nang sabihin ni Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ang nagpupumilit sa amin. Huwag natin mami-misunderstood yan. Hindi yan si Pablo pinipilit ng Diyos. Kundi mayroong alab sa kanilang puso na ang pag-ibig ang dahilan bakit ginagawa ang paglilingkod. Amen? Pero kung wala ng pag-ibig, ay wag mo nang pilitin ang iyong sarili. Ang kailangan natin ay voluntarily of course, with love. Ayon sa kalooban ng Diyos according to the will of God, and not with greed, but with eagerness. Nor yet as domineering over those assigned to your care, hindi ang pamamanginoon, but proving to be examples to the flock, kundi maging halimbawa. So ang mga leader, ang mga shepherds, hindi sila yung tulak lang ng tulak. Oh brother, itong kalooban ng Diyos, gawin natin. Gawin mo. Tapos ikaw, iba naman ang gagawin mo. Itinuturo mo sa iba, tapos iba naman ang ginagawa mo. Itinuturo mo sa iba, mag-iwan ka ng example. Right? Kung yun ang tama, yun ang mabuti, then live and prove to be as an example sa mga mananampalataya, sabi ni Pablo. At sila'y nagkakasundo din sa kaisipan, sabi ni Pedro, proving to be examples to the flock. Okay. Hindi yung magtuturo ka, ganito ang kalooban ng Panginoon, pagkatapos iba naman ang ini-a-apply mo sa bahay mo. Ganito ang kalooban ng Panginoon, pagkatapos iba naman ang pamumuhay mo sa labas. Lalong malalagay sa kahihiyan ang pangalan ng Panginoon. Second Timothy chapter 4. Kaya napakahalaga, hindi lang sa mga shepherds, kundi sa mga katulong sa gawain, na sila ay naglilingkod ng hindi napipilitan. Amen ba mga kapatid? Kundi buong puso, voluntarily. Walang sapilitan. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon. We walk by faith, not by sight. 2 Timothy chapter 4, sa verse 1. I solemnly exhort you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Pangaral lang salita. When you say preach, although, sabi nga ni Pastor Joe, minsan na-i-interchange yung teach sa preach. Pero meron pa rin mahalagang trabaho yung preach. Yung preacher, yung shepherd, pwedeng mag-teach, pero meron siyang mahalagang responsibility, yung pangangaral, pag-proclaim ng gospel, ng salita. Be in season and out of season. So, alam natin ang kahulugan nito na sa panahon man o wala sa panahon. Kung mayroong mabuting pagkakataon, ay ipangaral natin ang salita ng Panginoon.
Kahit minsan, hindi man mabuti ang sitwasyon. If God gave us the opportunity to preach the gospel, preach the word. Correct, rebuke, and exhort. Magturo, magsaway, at mag-exhort. With great patience and instruction. Nang may malaki o dakilang pagtitiis. So, ang pangangaral, pagsasaway, pagtuturo, ay kailangang samahan natin ng malaking sukat ng pagtitiis. Dahil hindi ito isang madaling trabaho. Napansin niyo yung word na instruction? Ang word na yan na nagsisignify na hindi ito pagtuturo lang na para bang kumbaga sa sundang habas ka lang ng habas ang no. With patience and instruction, properly, carefully. Magtuturo, magsasaway ng maingat, ng may pagtitiis. Bakit? So hindi ito isang simpleng pagtuturo lang na para maituro ang isang paksa and then bahala na kayo. Sometimes kailangan ulitin, kailangan ilatag, i-extend, i-expound. Kailangan na hihimayin mo ng mas himay-himay pa ng kaunti. With great patience. Bakit? Posible na yung mga nakikinig, yung mga tao, yung kawan, hindi pare-pareho ang sabay-sabay ng pagkaunawa. Posible na mga tao na may mga ilan na nahihirapang unawain ang pagtuturo. So, with patience and instruction, or carefully, na maging maingat at may pagtitiis. Bakit? Nakita ni Pedro kung ano ang mga magaganap. Verse 3, for time will come when they will not tolerate sound doctrine. Darating ang panahon ng mga tao ay hindi nila matitiis ang mga sound doctrine. Hindi nila matitiis yung minsan yung may mga mabibigat, yung may mga medyo detalyadong strict na mga pagtuturo. Yung mga taong hindi kayang tiisin yun. Nakita ni Pedro, time will come, hindi na matotolerate ng mga tao ang ganitong sound doctrine. But wanting to have their ears tickled, gusto nila na yung mga tenga nila ay makikiliti. Alam niyo, hindi yan literal na tainga, di ba? They will accumulate for themselves teachers in accordance with their own desires. Naghahanap sila ng mga tagapagturo ayon sa kanilang mga sariling mga kagustuhan. So itong mga nagpapakati ng kanilang mga tainga, yung mga sound doctrine, ayaw na nilang marinig. Ang gusto nilang marinig ay yung mga aral na magpapasaya naman ng kanilang puso. Yung mga aral na mag-i-encourage. Gusto ko ma-encourage ngayong linggo, pero ang narinig ko pagsaway, ano ba namang simbahan to? Hanap na lang ako ng ibang simbahan na ma-encourage ako. Sa halip na ma-encourage ako, wala akong ibang marinig. Kundi ganito, kundi ganyan. Ano ba yan? At kapag nakarinig sila ng magaling na preacher, amen, praise the Lord. Buti pa dito. Doon sa amin, wala na ako ibang marinig, kundi ganon. Siyempre, pipiliin nila yung mas malapit sa puso nila. That's all right. Sa akin, okay lang yun.
Pero yun ang panganib, mga kapatid, especially ng ating panahon. Ay, ng mga tao di na makatiis sa mabigat ng mga pagtuturo, pangangaral. Gusto nila yung merong special naman. Ano bang special? Di ba? Bride na tayo ngayon. Na-rapture na tayo. Gusto ko yun. Gusto ko yung ano. Ay. Sabi ng isang woman preacher, ang Biblia ay hindi na maayos eh. Yung First Testament, yung Old, and then yung Second Testament ay marami ng problema. Kailangan na ng Third Testament. Woman preacher yan. Nung mabasa ko yun sa internet, naalala ko yung Third Testament sa message. Walang pinagkaiba mga kapatid. But we all know, kumpleto na to. Wala nang maidadagdag at hindi pwedeng bawasan. Right? Pero ang mga tao, mangangati ang kanilang tainga, maghaharap sila yung mga pangangaral na masarap sa kanilang mga pandinig. Makikiliti, masaya, ma-entertain sila. Dahil kapag ang mga mangangaral ay magtuturo na ng sound doctrine, ganito yan, nakakaantok. Dahil hindi lahat makakasunod. Kapag gumamit ng medyo mabibigat na mga terminologies, it's either hindi maintindihan o masasaktan. Or, hindi pareho ng kanyang aral, hindi magkakaintindihan. So, hindi makakatiis. And that's natural. Lumilitaw at lumilitaw yung mga kapatid. Anong gagawin nila? Verse 4, and they will turn their ears away from the truth, and they will turn aside to myths. Iiwanan nila ang katotohanan, yung tenga nila, iiwanan ng truth, and then papaling sila sa mga turo at aral na, gabi pinapanood ko yung isang preacher na ang mark of the beast ay computer. Hindi niya direct na sinasabi, pero possibly na yan ay parang chip na nakalagay sa ganito, ilalagay dito, etc., etc. And those are myths. Ang technology, magagamit naman talaga ng Antikristo yan, pero hindi yun yung tatak ng Antikristo. Napakasimple lang, and yet God is hiding in simplicity. The mark of the beast is the doctrine. The teaching, the mark sa kamay ay ang support na ipinakikita sa beast. Ang marka sa noo ay ang doktrinang dala ng mga tao. Ang kanilang understanding, ang kanilang pagkakilala, ang kanilang aral, ang kanilang gustong ipamuhay ng mga doktrina na tinanggap nila. Di ba? Kaya kapag nakita kayo ng mga taong nabubuhay sa ganung aral, they have the mark. Kaya nakakalungkot kapag mayroong na may miesta. Dahil isen sa mga tanda. Alam niyo naman kung bakit namamatro ng mga tao. Kakain lang naman ako. Ano bang ginagawa sa patron? They worship the images. Right? Yun lang naman yun. Pakakain, aalayan ng pagkain. So people, ang bayan, ang tao, walang kamalay-malay, they have that mark already. Inihintay nila yung chip dito. Dahil iniwan nila yung katotohanan. Hindi sila nakontento sa kung anong sinasabi ng Bible. Maraming interpretation. And to a point, ng Antichrist, iba sa mga itinuturo, ang Antichrist ay ang manggagaling sa Islam. Ang Antikristo ay hindi Islam. It's a religious entity. Right? Sabi nila, ng Antichrist ay, tawag niyan, di ba sinugatan sa ikamamatay?
At sabi nila na itong sugat na ito, probably siya ay na-assassinate pero nabuhay muli. Ano si Trump? Binaril, tinamaan sa tenga lang. Di ba? Di ba? Binaril siya, dito tumama yung bala. Sabi lang, most probably ang Antichrist ay papatayin, i-assassinate, pero mabubuhay siya, kaya mamamangha ang mga tao. Those are myths. At alam natin kung ano yung tinutukoy doon ang ulo ng dragon ay nasugatan sa ikamamatay. At naganap yun sa panahon ni Martin Luther. Right? Na nang masugatan ang ulo ng dragon, halos ikamatay niya dahil inatake siya ng karunungan ng knowledge na ibinigay ng Diyos kay Martin Luther. The just shall live by faith. Ang Roman Catholicism ay muntik ng ma-dissolve. Pero yung sugat sa ikamamatay ay gumaling. Nasa panahon ngayon ng Antichrist, sa ilalim ng banner ng Roman Catholicism, ay namamayagpag ng muli. Hindi na, kumbaga, malinaw naman ang scripture, malinaw ang history. But people are listening to myths. Naniniwala sa mga katahang-isip. Kaya nakakatuwa, pag narinig mo yung isang believer, naku, ang ganda ng revelation na ito, na ano, ng Pilipinas pala yung Sheba. Napakaraming ginto. Si Queen of Sheba ay galing sa Pilipinas at nagpunta kay Haring Solomon. Those are myths. Let's stay with the Word of God, the truth. Simple and yet stable. Right? Hindi na kailangang gawan pa ng maraming kwento. Verse 5, but as for you, para sa iyo at sa ina at sa mga shepherds, use self-restraint in all things. Sa lahat ng mga bagay, maging mapagpigil. Para malaya tayong gawin ang gusto natin, but hold yourself. Magkaroon ng disiplina. Self-restraint. Alam niyo yung self-restraint? Ibang termino, sabihin ni Pastor Franco, mga manggagawa, kailangan mong matuto ng self-criticism. Tumingin ka sa salamin, masanay kang i-criticize mo ang sarili mo. Pigilan mo ang sarili mo. Turuan mo ang sarili mo. Sabi ni Pablo, hinahatulan ko ang aking sarili upang huwag na akong mahatulan ng iba. Dinidisiplina ko ang aking sarili para hindi ako sumuntok sa buwan. Endure hardship. Wala namang ministry na madali. Talagang may kahirapan. May mga taong nagpapasalamat sa Panginoon. Ay, salamat sa Lord. Ang dali-dali ngayon ng gawain. Ang dali-dali ngayon ng biyahe. Minsan, sobrang hirap ng biyahe. Parang ang sarap lang sabihin, salamat sa Panginoon, madali lang ang ministry. Kahit minsan mahirap ang ministry, pasalamatan natin ang Panginoon. I-endure natin yung hardship na yan. Tiisin natin yan, mga kapatid. Pagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Do the work of an evangelist. Sometimes kinakailangan natin gawin. And then, fulfill your ministry. Mga kapatid, these are the roles ng shepherds. At ang ating gawain, I hope and I pray, magpalitaw pa ang Panginoon ng maraming shepherds sa ating kalagitnaan. Gumamit pa ang Panginoon ng mga karagdagang buhay na tutupad, gagawa ng kalooban ng Diyos. Magbangon pa ang Panginoon ng mga shepherds. Kailangan natin ito, mga kapatid. Amen? Kailangan natin ang mga shepherds. John chapter 10. I want you to read John chapter 10 and I will close. Sa John chapter 10, mayroong tatlong klase ng shepherd dito.
Ang una ay si Kristo, ang pangalawa ay ang upahang pastor, pangatlo ay ang tunay na pastor, syempre. Sa chapter 10, ipinakita ng Panginoon na siya ang pintuan. Tinawag niya ang kanyang sarili, I am the door of the sheep. Sa verse 1, I say unto you, the one who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs out some other way, he is a thief and a robber. Ang sino man daw na hindi dumaan sa pintuan at dadaan sa ibang mga pamamaraan ay isang magnanakaw. Verse 2, but the one who enters by the door is a shepherd of the sheep. Ang isang dadaan sa tamang pintuan, siya ang tunay na pastor ng kawan. Okay? And then verse 3, to him the doorkeeper opens, sa kanya ay binubuksan ng doorkeeper. And the sheep listen to his voice. Ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig. And he calls his own sheep by name and leads them out. Tinatawag niya ang kanyang tupa sa pangalan. At inaalalayan, nililid, pinangangunahan sila. Verse 4, when he puts all his own sheep outside, he goes ahead of them. Kapag lalabas sila sa pastulan, nauuna siya. And the sheep follow him because they know his voice. Ang mga tupa nakikilala ang kanyang tinig. However, subalit, verse 5, a stranger they simply will not follow. Hindi sila susunod sa tinig ng stranger, ng stranghero, but will flee from him because they do not know the voice of stranger. That's right. And Jesus told them this figure of speech, but they did not understand what the things which he was saying to them meant. So Jesus said to them again, truly, truly I say to you, I am the door of the sheep. All those who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Verse 9, I am the door, sabi ni Jesus. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out of and find pasture. Amen. Siya ang pintuan, mga kapatid. Ang pintuan, wag lang natin isipin na parang ganyan, na mayroong hawakan, may pintuan, bubukas. Ang pintuan na ito ay hindi isang simpleng pintuan, tarangkahan, o isang lusutan, daanan. This door ito ay isang malaking klase ng gate, mabigat, heavy. And ang purpose, bakit ganito ang mga heavy, mabibigat na mga pintuan, they are for protection. In other words, kung si Jesus ay nagsabi, I am the door, sinasabi niya sa atin na siyang pintuan, siyang ating protection. Siyang ating shield. Amen? Walang sino mang basta-bastang makakapasok sa kawan ng Panginoon kung hindi dadaan sa Kanya dahil siyang pintuan. Kapag may ibang dinaanan, hindi shepherd yun, magnanakaw yun. Pero kung dadaan sa tamang pintuan, yun ang mga tunay na mga pastor. Amen. Simplify natin, mga kapatid. Meron mga gustong maging manggagawa. Meron mga gustong mangaral, magturo, maghawak na ng kawan ng Panginoon. They want it desperately. To a point na para silang magnanakaw, nalulusot sa ibang daan. Kinakailangan nilang siraan ng isa. Ay, alam mo, talaga yung preacher na yun, ayoko na dun. Para tanggapin ka sa isang lugar, kailangan mong siraan yung inalisan mo. Tama? Yes. Hindi ka naman tatanggapin dun na,
Uy, alam mo, ang bait ng pastor ko doon sa kabila. At pagkatapos, yung shepherd doon, talaga naman, ang husay mangaral, talaga naman, dami ko natutunan. Ano sabihin sa'yo ng kabilang shepherd, oh, bakit ka alis doon? Wala lang, ayaw ko lang. It doesn't work that way. Para tanggapin niya sa kabila, kailangan mong siraan yung kabila. Right? At may mga pastor na natatanggap naman ng mga sumbong at mga paninira. Huwag nating gayahin yung mga kapatid. Kailangan nating iharap yung 2 or 3 witness, isettle yan, pag-usapan yan. Amen? Huwag tayo basta-basta natanggap ng sumbong. Now, ang hindi dadaan sa pintuan ay hindi tunay na pastor. So, ang pinto ang magsisilbing magpapatibay, magbivindicate, at magpapatunay kung ang pastor ay totoong ibinabangon ng Panginoon. So si Jesus, sabi niya, I am the door. Sa verse 11, sabi niya, I am the good shepherd. Bakit niya sinabi ang ganitong bagay? Para magbigay ng halimbawa, ano ang supposedly dapat na gagawin ng isang pastor. Ano bang gagawin niya? The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang mabuting pastor, ibinibigay ang kanyang buhay para sa isang kawan, sa isang tupa. Verse 12, pero sabi ni Jesus, ang isang upahan ay hindi isang pastor. Sabi niya, hindi rin siya nagmamay-ari. Who is not the owner of the sheep? Kaya ang isang upahan, kapag nakakita siya ng wolf na paparating, ang wolf na yan ay nagsisimbolo ng panganib, problema, suliranin, mga kaaway. Ang upahan, kapag nakakita ng panganib, ay tatakas. Iiwanan niya ang kawan. At pagkatapos, ang kawan ay masasaktan ng mabangis na hayop ng wolf. Verse 13, siya'y tumakas dahil siya'y isang upahan lamang at hindi siya nagmamalasakit sa tupa. So ang isang upahan, ang concern lang niya ay ang bayad sa kanya. Gagawin niya ang trabaho dahil may pakinabang siya. Kapag ang trabaho sa kawan ng Diyos ay makakaapekto sa kanyang pangarap sa buhay, makakaapekto sa kanyang pinansyal na estado, makakaapekto sa kanyang buhay, hindi niya magagawa yon dahil wala siyang pakinabang. Ang tunay na pastor ay ibinibigay ang kanyang buhay. Handa siyang mamatay para sa kanyang kawan. Wala siyang pakinabang. Yan ang tunay na pastor. Ang ibinabangon ng Diyos ng mga pastor ay ang mga pastor na hindi after sa kanilang pakinabang. Kung pakinabang lang, mga kapatid, walang matatanggap na mabuti sa lupa. Pero ang upahan, wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang pakinabang. Kaya kapag wala na siyang pakinabang at mayroong panganib, ang upahang pastor na ito ay tatakas. Wala naman siyang malasakit. Di naman siya mag-aalala. Bakit? Wala na siyang pakinabang. Buti pa iligtas niya na lang ang kanyang sarili. And Jesus said, verse 14, I am the good shepherd, and I know my own. Nakikilala ko ang sa akin, at ang mga sa akin ay nakikilala ako, and my own know me. Amen? Tawid natin sa verse 26 o verse 25. I'm sorry, verse 20, ayan.
Verse 27, My sheep know, my sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me. Merong ganyang relasyon ang mga pastor at ang kawan ng Diyos. Kapag may pastor na inilagay ang Panginoon, ang mga pastor ang nagsisilbing representative ng Panginoon para sa bayan, sa kawan. Ang tupa ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastor. Yan ay isang mabuting relasyon ng pastor at ng kanyang kawan. Ang tupa niya ay nakikinig sa kanyang pastor. Ano ang pinakikinggan ng tupa? Yung mga gusto lang niya? That's the problem. Kahit minsan ay hindi natin gusto, pero kung yun ang tinig ng pastor, nakikinig tayo sa tinig ng ating pastor. Sabi ni Jesus, My sheep listen to my voice. Kayo ba ay tupa ng Panginoon? Amen? Ang Panginoon ba ang ating pastor? Then sabi ni Jesus, My sheep listen to my voice. I know them. So hindi ito basta claim lang na, nakikinig naman ako sa tinig ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. I know them and they follow me. So ang tupa, hindi lamang nakikinig, sumusunod sa pastor. Sana mag-sink in yan, mga kapatid. Sana mag-sink in yan. My sheep listen to my voice and I know them. Alam niyo kung sinong higit na nakakakilala sa atin? Yung ating pastor. Nakita na ng pastor mula nang isilang kayong ugali mo hanggang sa pagtanda mo. Kilalang kilala ka ng iyong pastor. Ang maganda lang sa verse 27 na ito, pinakikita ni Jesus ang magandang relasyon. And they follow me. And I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. Praise God. Ang sabihin ng Diyos sa ating teksto, I will give you shepherds after my own heart. Ito yung mga tagapaglingkod, ito yung mga pastor ng kanilang concern, hindi after sa kanilang pakinabang. Ang concern nila yung ipinagagawa ng Panginoon. Feed the flocks. Pakanin ng karunungan at kaalaman ang kawan ng Panginoon. Upang ang bayan, kapag natuto, lumago sa kaalaman, sa karunungan, they will become numerous and are fruitful. Okay? Ang bayan, supposedly, ang kawan ng Panginoon, kung talagang natututo, lumalago sa karunungan at sa kaalaman, dahil sa mga shepherds na ito na pinadala ng Panginoon, ang kawan ng Diyos, supposedly, magiging madami ang bilang. Bahagi yan, mga kapatid. At sila ay magiging mabunga. Sabi ng isang preacher, ang isang gawain ng Panginoon, hindi nagpaparami ng pastor. Pwede may lumitaw ng mga pailan-ilan ng mga pastor. Pero ang gawain, pag nagdi-disciple tayo, mabuti yan. Pero ang gawain ng Panginoon, kapag ka-aktibo, nagmamature, lumalago sa pananampalataya, sa salita ng Diyos, ang gawain supposedly ay nag-i-increase.
Pagkatapos, nagiging mabunga. There are maraming factor. Bakit hindi nag-increase? Bakit hindi nagbubunga? I-summarize ko na lang mga kapatid. Ako'y tapos na. So, i-summarize ko. Bakit hindi nag-increase, nagbubunga? Ang bayan, ang kawan ng Panginoon, walang pastor. Kung may pastor, dapat pakanin sila ng kaalaman at karunungan. And then, isa pang factor niyan, kapag walang paglago at hindi mabunga, it's either hindi na-recognize yung pastor o yung pastor hindi na-recognize yung kawan. Either way. Well, maintindihan natin na walang maayos na relasyon. So, ang isang kawan ay hindi nagmamatured, hindi nagiging mabunga kapag ang pastor at ang kawan ay walang tamang relasyon. There should be proper relationships. Kahit gaano ka tama yung pastor, pero kung yung kawan ay hindi ma-recognize yun, walang bunga. Right? Kahit gaano naman ka-faithful yung kawan, nare-recognize yung pastor, pero yung pastor ay kulang sa kaalaman at hindi makita ang pangangailangan ng kawan, wala rin bunga. It has to be the good shepherd with knowledge and understanding. It has to be flock, yung kawan na nakaka-recognize ng shepherd at yung shepherd na na-recognize ang pangangailangan ng kawan. Upang ang kawan ay lumago at maging mabunga. Ang numerous, yung word na multiply, numerous, maganda yan sa bilang, dumadami. Sino bang hindi matutuwa kapag dumadami ang kawan? But this also means abundance, to be in authority. So kapag ang bayan ay nag-i-increase, nag-excel, lumalago, lumalakas, lumalawak ang kanyang boundaries, nakakaroon ng mas mataas na authority, nagmamatured, nagmumultiply sa bilang, sa influence, nagmumultiply sa effectivity. And then, dahil siya ay mayroong abundance, nanonorish ang kanyang mga pangangailangan, nagkakaroon ng plentus, mas masaganang mga paggawa at pagkilos ng Diyos. Yan ay nakapaloob dyan sa salitang multiply, increase, and become numerous. But the key na gusto kong iwanan sa iyo mga kapatid as I close ay ang kahalagahan ng relasyon ng mabuting pastor at ng kawan. Gawin ng mabuti ang tama ang trabaho ng shepherds at ang kawan supposedly mag-respond din ng tama at maayos sa kanilang shepherds. At ang kawan na yan ay mag-i-increase at magiging mabunga. Upang magkaroon ng mabuting increase at maging mabunga ang isang kawan, ang pastor at ang kawan ay kinakailangang magkaroon ng tamang relasyon. Kung wala ito, mahirap yan mga kapatid. Mayroong struggle. Mayroong hindi maintindihan na mayroong miscommunication, misunderstanding somewhere na hindi madaling matrace. Pero ang totoo, yun ang problema. Kapag ang shepherds ay hindi harmonized sa flock. At kapag ang flock ay walang harmoniya sa shepherd. It works both ways. At yun ang kailangan natin. Good shepherds and
Of course, mabuting kawan at magkaroon ng tamang relasyon sa isa't isa. Then, makikita natin, increase will come, fruits will be seen, makikita ang mga bunga, at magmamanifest pa ang marami pang mga pangako ng Diyos sa ating kalagitnaan. Huwag niyong kalimutan yan, mga kapatid. We need good shepherds. And we need faithful flocks to have good relationship among ourselves. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid.